para hindi sila malito, lalo pa in distress sila, so nalilito sila kung saan sila lalapit. Yun nga eh, pinag-usapan doon kanina kasi meron pa yung mga sinasabing one-stop shop, yung DSWD, sumama sa LGU at sumama doon sa Allison. So we have to talk again doon sa Allison. Tingnan ko yung mga papers kung talagang totoo yung mga pinagsasabi nila to prove to us na nagbabayad sila. Sabi nila nagbabayad daw sila, millions na nagastos nila, etc. So they have to show proof. Hindi lang pwede yung laway-laway lang. So kailangan magpakita sila ng ebidensya. Kasi so far, marami sa mga survivors, mga relatives ng victims nagsasabi na mabagal daw sa pagbigay ng tulong ang allegations. As a matter of fact, meron pa yung pinapapirma silang quit claim, samantalang hindi naman enough yung perang binibigay. Hindi talaga nakasaad kung anong nakasaad sa insurance policy. So those are being studied by my team, and sa next hearing, yan ay i-bring up namin ulit. Sir, sorry, isa na lang about China. Sir, how do you see this ending, given that there have been exchanges of hurtful words between government officials and Chinese embassy saying they should not be underestimated? Well, ang mahirap kasi sa China, napaka-sensitive nila. Samantalang silang aggressor dito. Sila nga yung nangaharas ng ating mga mangisda, pati ating mga taga-Philippine Coast Guard. Sila ang nambubuli, sila nag-water cannon sa atin, and yet, nakuha pa nilang maging sensitive? Come on. Dapat kung gaano kakapal ang bleep, bleep, bleep. Okay. Sorry, baka mamaya hindi na. Sir, so what should be done para maging maayos? Sir, sorry, isa na lang talaga. Sabi kasi ni Sen JV, he went to the extent of dapat palitan na yung ambassador kasi he's not helping to ease out yung nangyayaring tension. Kayo po, sir? I do agree kasi very aggressive siya at very sensitive compared siguro sa mga previous ambassador ng China na assigned dito sa Pilipinas. Itong isa, masyado siyang sensitive and aggressive at the same time, parang balat sibuyas, and agresibo siya sa kanyang mga aksyon. Yung kanyang reaction sa mga developments, sa mga nangyayari dito. I think, yeah, maybe, well, wala naman akong recommendatory power o wala akong authority para sabing palitan. Pero it will be best for the interest of the Chinese and Philippine relationship na siguro magkaroon ng bagong ambassador. It will help a lot. Sir, bukod po sa murder, ano po yung nakikita natin na pwede pang ikaso? Marami, negligence, pero ang pinaka, talaga dyan, murder kung kaya, pag-aaralan pa ng DOTR at ang aking legis team kung pwede. Pero yung talagang swak na swak ay yung reckless imprudence resulting to multiple homicide. And then ininagdag ng DOTR, graft and corruption daw. So dalawa na agad yun. Kaya kung may murder, mas maganda, mas mataas, di maalis na yung resulting to multiple homicide. Reckless imprudence resulting to multiple homicide. Doon na tayo sa murder kasi mas mataas na case yun. May-ari po ba ito or dun sa mismong Sa may-ari, tapos sa kapitan ng barko, sa crew ng barko na nag-survive, sa mga taga-Philippine Coast Guard na naging pabaya, sa mga taga-Marina naging pabaya, lahat-lahat. Hindi lamang yung concentrate tayo doon sa may-ari, kundi maging sa government agencies na mayroong responsibility na siguraduhin na seaworthy yung barko bago ito pumalaot. Sir, Suspend muna yung payag nila sa modification ng mga passenger vessels. In the first place, dapat walang pagpayag. Doon pa lang meron ng pagkakamali ang marina na pinayagan nila na yung isang barko ay ma-modify at binigyan nilang permiso na makapaglayag. So doon pala may pagkakamali sila, and I'm not gonna allow it anymore. That is something na seriously be put into consideration na they will not do it again, or any shipping company for that matter will not do that kind of thing, modifying, altering yung original na anyo ng barko o built ng barko nila. Lang po yung sa Blue Ribbon Report, yun daw po kasing recommendation now is for preliminary investigation instead of charges against yung mga kapwa senador nyo po na nai-involved dun sa flood control scandal. What's your take on that initially? Yung charges inalis na muna and then preliminary investigation daw po yung Still, like I dire-recommend. said, kailangan ko pa rin pag-aralan. Kailangan ko pa rin basahin. Kasi makapal yun, 400 pages yun.
Wala pa ata ako sa mga 20 pages pa nababasa ko. So, just imagine. Ha? Hindi, kasi marami din ako binabasa. Hindi lang naman yung babasahin ko. Marami pa rin ako, siyempre, may mga kaso na ako hinawakan, may mga hearings ako hinawakan. So, binabasa ko rin yung mga reports doon. At marami pa tayong mga pinagtutuunan ng pansin. Hindi lamang yan. Marami naman akong committing hawak. Pero sir, yung initial, yung una-unang draft na nagre-recommend ng charges, ano po ba yung take po ninyo doon? Like I said, kailangan kong basahin muna lahat. Sir, kahit yung naunang draft po, Yung Yung- nauna, hindi ko... yung nag-leak na draft po, sir. Buti pa hindi siya rich, nagkaroon kami. Hindi Ako, nyo wala. din po nabasa yun. Hindi sir. ko nabasa yun. I'll be more than happy and willing kumatanggap. Pwede ba hingi ako sa inyo? Eh talaga kayo, kaya nga kayo nasa media, kayo mabibilis eh. Pagdating sa information gathering. Di ba? Pero sir, as part of the majority, wala kang commitment na pipirma kahit let's say with amendments, with reservation. Until such time na matapos kong basahin yung 400 pages na committee report, only then will I decide whether to sign or not to sign. Kasi kung hindi na makakuha nga ng enough signatures, hindi maire-report out sa plenary. It depends dun sa appreciation ko sa nilalaman sa committee report. Pag nakita ko na karapat-dapat ako mag-sign, then I will sign. Pag nakita ko na, wait a minute, mukhang hindi ata tama yung mga nandito, kulang, etc., then I will not sign. As simple as that. Pero dun ba sa mga initial meeting ng Blue Ribbon, hindi kayo nag-suggest ng mga dapat baguhin na mga wordings? Kasi, No, I never do that ever. Maski na sa mga ibang committee, hindi po ako nagsasuggest ng mga wordings. Hindi ko pinapakilaman ng trabaho ng committee chairman. Oo. Robert, ano yan? Sir, balikan ko lang yung sa China. Check. Bali, sir, Chinese to. do you think kailangan na pong mag-intervene ng Malacanang? Kasi aside from the resolution issue, meron din pong issue sa persona non grata between the Kalayaan Islands officials and dun sa Chinese ambassador. So, do you think kailangan na mag-intervene ng executive aside from the DFA, yung Malacanang Palace itself? Well, matagal naman na meron tayong tinatawag na diplomatic relationship sa China, meron tayong trade relationship sa China at yung ating gobyerno naman, inuuno naman yan kung ano yung dapat gawin ng Pilipinas in terms of diplomatic relationship. It's so happy na itong China lang ay medyo lumalabi sa ata pagdating niya sa West Philippine Sea dahil may arbitral ruling na nga na sinasabi sa atin yung area na yon, matigas pa rin sila and then ang masaklap, ulitin ko for the nth time, naharas, nabubuli yung ating mga fisher folks. Yun lang yun eh. Hindi lang mga fisher folks natin, pati Philippine Coast Guard. And remember, the Philippine Coast Guard represents the Filipino people as a whole, bukod pa sa mga fisher folks. So to another issue lang, kasi kahapon binanggit niyo yung pangalan ng dalawang supposedly big time e-sabong operators. Ano to, may plano ba kayo na sila ipatawag itong si Mr. Pineda and then yung ginoong Bernos na supposedly taga-Abra? Until makakuha ko enough evidence, pieces of evidence na linking them to e-sabong, then that's the time na ipatatawag sa kanila. So far, yung pagbanggit ko kahapon, that was as a result of information given to me by reliable sources. So kaya nabanggit kanina. That's true, barbero yun talaga. Yung barbero ko magaling sa intel yun. Kahit walang intel funds, sir. Kahit walang intel pa yung barbero, gupit lang siya ng gupit. Habang nagugupit, nakikwento siya. Nakwento niya. Okay pa. Safe, kaya nga hindi ko babanggit yung pangalan at saka hindi ko sabihin kung saan barbershop. Pero as the hearing developed yesterday, kumusta yung operation sir? Nagtuloy pa rin ba? That nag-down na. Okay, well, thank you sa DICT, CICC, ano pa ba, PNP, ACG. Well, thank you. Kasi for the longest time, last year pa yan, ang pagsasabi sa akin, hindi nila take down. Pero yung mga iba, by the thousands na nati-take down agad nila. In fairness to them, after a few days, nati-take down na agad. Pero itong dalawa, hindi take down. At least kahapon, siguro dahil sa hearing, na-take down. Pero kung hindi sa hearing, kung walang hearing, baka hindi tuloy-tuloy pa rin yung pag-operate nila. Pero sir, walang raid na nangyari on the part ng mga law enforcement. That I haven't monitored. Basta tinake down lang yung sa internet, yung sa online.
Yung sa pagsasabong, kung meron silang permit sa LGU, pinayagan sila na magkaroon ng sabong sa isang sabungan, kung saan man lugar yon, then makukonsider sila legit. Pero once na sila ay pumasok online as e-sabong, which is bawal na, na sa bansa natin, doon sila naging illegal, doon talaga dapat sila i-rate. Kaya lang, hindi natin malaman kung saan yung mga IT nila, saan yung mga computers nila. Yun, hindi pa ata alam ng PNP. Kaya walang rate, kundi i-down lang, which they did naman. So ngayon today sir, wala kayong namomonitor na nag-resume yung live online broadcast po down pa rin po siya. As of kanina, minonitor ng Legis staff ko, down pa rin. Again, thank you sa PNP, sa CICC, NBI. Okay.